Isang masayang gabi po sa inyo mga kabonsay. Nagbabalik po ang inyong lingkod, GP Bontan TV. Ngayon po is naisipan po natin mag-video dahil ngayong gabi lang na tayo nakakapag bonsai dahil po dala ng may kabisi tayo sa ibang bagay sa trabaho. Ito po ay may kunting tips and kunting sharing na din po ako na ibamahagi sa inyo, lalo na po sa mga baguhan sa pag-aalaga ng bonsai. Ngayon po nasa harapan po ninyo is isa pong bonsai material na flowering bonsai na nakaraan po na video natin is same lang po, halos napapabayaan na, pero as a stress reliever din po, hindi ko pwedeng alisin o pabayaan talagang totally yung mga bonsai natin, kasi kahit hindi tayo nag-i-income pa dito is nagiging libangan ko din po ito. Hindi ko naman siya pwedeng iwanan o pabayaan kasi napamahal na din po sa atin yung bonsai natin. Ngayon po is balik tayo sa topic. Bibigyan ko po kayo ng konting sharing and tips na din sa pag-aalaga ng bonsai. Ito po ay flowering bonsai na isa pong serisa, kadalasan pong makikita natin sa mga landscaping and mga bahay-bahay. Kung nakikita nyo po is meron po tayong bin wire. Ito po ay isa pong galing pong kawad ng kuryente. Hindi po natin ito ninakaw, binigay po ito sa atin dahil po yung material natin is dati pong straight. Binaluktot po natin sa pamamagitan ng isa pong aluminum wire or bonsai wire. Ito po ay sinunog ko dahil para lumambot. Ngayon po is i-share ko sa inyo, once na ganito na yung bonsai natin, ito po pala ay mga nasa 7 months na naka baluktot. Dati po straight siya, galing po siya cutting. Ngayon po isamahan nyo ko sa pag-unwire ng bonsai material na ito. Yan, hindi na basta-basta nalalaglag yan mga boss, mga kabonsai. Ang gagamitin, pwede po natin gamitin dito kung hindi tayo naghihinayang, pwede natin putulin para mas madali natin mabubunot, pero ginagamit ko po ito lalo na po sa paggawa ng mga customized blade. Pwede naman plies, gunting o knob cutter. Kadalasan itong ginagamit knob cutter, pero ngayon po may himay natin po kunti-kunti para maalis po ito. 7 months na po itong nakabaluktot, kaya try po natin na malaman kung sumunod na ba siya kahit dahil bakat na. At ang dahilan po nito para makabuelo na po yung nutrition niya. Tataba na siya. Hindi siya nakakapagpataba masyado kasi dala po ng ilang piraso yung ginamit ko ditong pampabaluktot niya para sumunod talaga siya po. Yan, mayroon na nga nabali, pero at least kahit papaano nilagyan natin ng lime sulfur, hindi naman siya nagtampo. Kaya alisin na natin to. Paisa-isa lang tayo mga bossing, mga kabonsai. Yan, hindi na natin i-edit to. Rektaan ang video para makita po ninyo. Yan, yan po itinusok ko lang para mapasunod natin kahit pa paano is yung bonsai natin is okay pa naman. Ganyan po kalalaki, mga nasa 3mm or 3mm or 2mm na aluminum wire yung ginamit natin dito. Bali nakadalawa na tayong putol, pantatlo na po ito. Tinatanggal natin, pantatlo na siya. Alisin naman natin itong pang tatlo. Hindi natin puputulin kasi sayang. Pwede natin itong magamit o recycle natin sa iba nating bonsai. Yan, medyo sumunod na po pala siya mga boss, mga bonsai. Hindi na basta-basta straight from straight cutting. Ngayon is hindi na siya pumalik sa dati niyang straight. Yan, kagandahan din po nito, napasunod natin siya
sa gusto natin maging forma. Yan, nabaluktot siya at nagiging dahilan na din po kaya inalis natin, bumabakat na po, baka maabot po yung pinaka buto niya is may chance po, may possibility po na matampo siya o mamatay dahil na yung nutrition po o yung balat niya is nasasakal natin. Yan, natanggal na natin mga boss. Salamat po sa naglaan ng oras. Yan, isa pong Serisa Putida. Happy bonsai po muli sa inyo mga kabonsai, and God bless po sa inyo. Yan. Safe na yung bonsai natin, no? Papalitan na naman natin ng bagong lupa. Kaya salamat po and magandang gabi. Peace.